Ito ang kasaysayan ng pinakababaerong artista ng taong 2000s sa buong Pilipinas. Sino-sino ang mga sikat na artista ang kanyang nakaugnayan? Totoo bang naging sila ni Marian Rivera? At nahuli sila ng isang writer na may ginagawa. Ano kaya ang ginagawa nila? Paano siya napasali sa Starstruck? At totoo bang durugista ang kanyang tatay? Kilalanin natin si Mark Heras, ang bad boy ng dance floor. Tara, alamin natin sa history. Disclaimer, lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay mapapanood at mababasa din sa iba't ibang online sites at articles. Kung mahilig kayo sa ganitong topic at iba pang history, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Panimula, ipinanganak si Mark Heras o Mark Angelo Santos Heras sa totoong buhay noong ika-14 ng Disyembre 1986 sa Santa Rosa, Laguna. Ang kanyang ina ay si Jasmine Santos at ang kanyang biological na ama ayon sa kanya ay Herrera ang apelyido. Papa ang tawag niya. Mayroon siyang isang nakatatandang kapatid, ngunit nang siya ay mabuo, ay nagkaroon ng pagkakataong itinakwil sila ng kanyang biological father hanggang sa nagkahiwalay ang mga magulang niya. Dahil hindi sila kayang buhayin mag-isa ng kanilang ina, ay ipinaampon siya nito sa kanyang kapatid na si Hermenegildo Santos, na tatawagin ni Mark bilang Tito Hermie o Papa Pim. Ang kanyang Tito Hermie ay mayroong life partner na si Claudio Heras Jr. na tatawagin ni Mark bilang Daddy June. Ang apelido ng kanyang Daddy June ang ginamit ni Mark. Lumaki si Mark na alam niyang gay couple ang kanyang mga magulang. Agaro itong ipinaintindi sa kanya ng kanyang mga ama. Hindi man ito agad naintindihan ng kanyang murang isip, ay unti-unti rin naman nagiging malinaw ang lahat sa kanya sa kanyang paglaki. Madalas daw siyang matukso dahil sa hindi pangkaraniwan ang istruktura ng pamilya na mayroon siya. Ikinuwento niya na minsan ay nahihiya siya dahil sa naglalakad ang mga ama niya na magka-holding hands sa kanyang harapan. Pero ito ay dahil bata pa daw siya. Nilinaw ni Mark na kahit kailan ay hindi niya ikinahiya na ito ang mga naging magulang niya. Nagpapasalamat pa nga daw siya na ito ang mga naging magulang niya, at kung ibabalik ang dati niyang buhay, ay wala na siyang gugustuhin iba pang maging magulang kundi ang kanyang Daddy June at Papa Pim. Sinabi ni Mark, hindi man ako lumaki sa talagang buong pamilya, like may nanay, may tatay. Alam naman ng mga tao na I was raised by gay parents. Pero doon ko kasi naramdaman na buo yung pamilya ko. Na kahit hindi ko kasama lumaki ang nanay ko, hindi ko kasama lumaki yung totoong tatay ko, but with my gay parents, si Daddy June at si Papa Pim. Sobra-sobra pa sa magulang yung nakuha ko, yung na-experience ko. Hindi naman daw siya ipinagdamot ng mga ito sa kanyang biological na ina. Kilala ito ni Mark mula pa ng bata siya, ngunit ang kanyang ama, ayon sa isang article, ay inabandona sila ng kanyang ina bago pa man siya maging 5 taong gulang. At sa panahong hindi pa sila nagkikitang muli, ay nakulong ito dahil sa ipinagbabawal na bisyo. Inilarawan ni Mark bilang masaya ang kanilang buhay pamilya. Hindi daw sila mayaman at hindi rin naman mahirap, pero binigyan siya ng kanyang mga ama ng magandang buhay sa abot ng kanilang makakaya. Grade 3 siya ay naaalala niyang mayroon siyang yaya. Halos lahat ng gusto niyang damit at laruan ay nakukuha niya at madalas siyang ipinagsha-shopping ng mga ito. Pero hindi nawawala ang pagpapangaral at disiplina sa kanya hanggang mag-edad 16 si Mark. Dumating ang isang napakalaking dagok sa kanilang pamilya na babago sa kanilang pamumuhay. Naloko ng isang networking scam ang kanyang mga magulang at nalimas ang ipon ng kanilang pamilya na mayroong kabuuang halaga na 1.5 million. Malaki na para sa pamilyang kumikita ng average income. Nag-early retirement pa daw ang kanyang daddy sa bangko at ang kanyang tito naman ay nagpasok din ng pera dito mula sa printing press nito. Sa loob daw ng 3 o 4 na taon ay okay naman ang naging takbo ng networking na pinasok ng kanyang mga magulang. Kada buwan ay mayroon silang natatanggap na tseke. Parang nasweldo lamang. Hanggang sa nade-delay na ang dating ng tseke at nang lumaon ay wala nang dumating. Sa kauna-unahang pagkakataon ay naranasan ni Mark na mag-celebrate ng kanyang kaarawan nang walang kahit anong handa. Sa kagandahang palad ay nakapagtapos naman siya ng high school at nakapagsimulang magkolehiyo. 200 kada araw ang baon niya. Ngunit hindi na talaga kinaya pang matustusan ang kanyang pag-aaral at tumigil siya pagdating ng second sem. Pagpasok sa showbiz.
Sa isang interview, sinabi ni Mark na wala talaga siyang planong mag-artista at ang pangarap niya ay maging isang basketball player. Ngunit, sa sinapit ng kanyang pamilya sa pinansyal na aspeto ay nakaramdam siya ng kagustuhang makatulong sa kanyang mga ama dahil nakikita niyang nahihirapan na ang mga ito. Minsan ay nagpaalam pa siyang maging isang working student. Ngunit, hindi pumayag ang kanyang ama dahil hindi daw niya ito kakayanin. Hanggang dumating ang taong 2003, isang kaibigan ng kanyang ama ang nagmungkahi na ipasubok kay Mark ang pumasok sa isang reality artista talent search program ng GMA na Starstruck. Naaalala ni Mark na kausapin siya ng kanyang ama kung na niyang mag-audition ay akala niya isa itong contest gaya ng Mr. Pogi. Agad niyang naisip, nakikita siya ng pera dito. Bit-bit ang pagnanais na makatulong sa pamilya ay inalis muna niya ang pagiging mahiyain. Lumabas siya sa kanyang comfort zone. Lumuwas siya papuntang Quezon City upang mag-audition at kahit pa last day na ay pinalad siyang makapasa sa screening. Mula sa 100 na nakapasa sa initial screening ay bumaba ito sa 60. Tapos 30 at mula sa 30 ay pinili ang final 14 finalists kung saan pinalad si Mark na makasama. Kamuntikan pa nga siyang mawala dahil nagkaroon ng clerical error at aksidenteng hindi napasama ang kanyang pangalan. Sumailalim sila sa iba't ibang workshop at training upang hasain ang kanilang personalidad, talento at karisma. Ang mga natalo naman ay tinawag na Starstruck Avengers. Naging maganda ang pagtangkilik ng publiko sa Starstruck. Lalo na ang batch 1 na kinabibilangan ni Mark dahil wala pang social media noon. At ito ang unang beses na nakita ng mga manonood kung ano ang nagaganap sa tuwing may nag-audition ng mga artista. Sa Starstruck nakilala si Mark sa kanyang galing sumayaw. Kwento niya ay dumaan daw sa competition ng acting week, singing week at hosting week na alam niya sa kanyang sarili ay wala siyang ibubuga. Kaya naman, nang dumating ang dancing week ay naisipan niyang ito na ang kanyang pagkakataong ipakita ang kanyang bangis sa dance floor. High school pa lang si Mark ay mahilig na siyang sumayaw at sumasali sa kahit anong dance program sa eskwelahan. Napasama pa siya sa isang dance troupe. Kaya naman, nang dumating ang dance week ay ipinakita ni Mark ang kanyang talent. Dito na siya nag-stand out at binansagang bad boy of the dance floor. Ang pinakasikat sa kanyang mga dance moves ay ang Average Joe. Sa huli ay natira lamang ang Final Four. Ito ay sina Mark Heras, Jeneline Mercado, Rainier Castillo at Yasmin Curdy na maglalaban-laban para sa titulo ng Ultimate Survivor na may pabuyang 1 million pesos kasama na ang exclusive management contract mula sa GMA. Hindi rin naman matatalo ang runner-up na makatatanggap ng 100,000 pesos at mayroong ding exclusive management contract. Ika-1 ng Pebrero 2004, live na ipinalabas ang pag-anunsyo ng winner sa 2-hour TV special na tinawag na Starstruck The Final Judgment. Ginanap ito sa Araneta Coliseum. Jam-packed ang loob ng venue na nasa 15,000 na mga fans at supporters ang dumalo. At halos ganoon din karami ang naghihintay sa labas dahil sa kakulangan ng upuan sa loob. Pinangalanan bilang Ultimate Male Survivor si Mark at Ultimate Female Survivor naman si Jeneline na kanyang naging ka-love team, habang sina Rainier at Yasmin Curdy ang mga runner-up at naging magka-love team din. Matapos ang anunsyo ng kanilang pagkapanalo ay agad daw silang dinala ni Jeneline sa isang out-of-town taping at nagtuloy-tuloy na ang kanilang trabaho sa iba't ibang proyekto na aniya ay literal na Monday to Sunday nagtatrabaho na halos ang pahinga lamang nila ay ang pagtulog at pagligo. Pagkatapos ng Starstruck ay madalas nang nakikita ang tambalan nila Mark at Jeneline sa iba't ibang shows at pelikula ng GMA. Ang unang pelikulang pinagbidahan nila ay ang Say That You Love Me noong 2005 at sa pelikulang Let the Love Begin na solidify ang kanilang love team na binigyang pangalan ng kanilang mga fans bilang Mark Jen. Kaliwat kanan ang mga proyekto, interviews at endorsement na nakuha ng dalawa na talaga namang paganda ng paganda ang karera sa showbiz. Kahit saan mapunta ay dinudumog sila ng mga fans
fans. Dahil palaging magkasama ay hindi maiwasang mahulog din ang loob ni Mark kay Jeneline. Kaya naman, mas lalong nabaliw sa sobrang kilig ang kanilang mga fans nang malamang ang on-screen romance ng dalawa ay nagkatotohanan na off-screen. Sa kabila nito ay 1 year and 5 months lamang ang itinagal ng relasyon ni Mark at Jeneline sa pagitan ng 2004 hanggang 2006. Sa kabila ng pagtatapos ng kanilang relasyon ay nanatili silang magkaibigan at pareho nilang sinabi na natapos ang kanilang relasyon dahil mga bata pa sila at hindi pa nila kaya i-handle ang isang relationship sa mature na paraan. 2 years daw bago naka-move on si Mark matapos ang kanilang hiwalayan. Ang relasyon din nila ni Jeneline ay isa sa nagdulot ng mga nakakahiyang pagkakamali sa kanilang career. Dala na rin ng kanilang kabataan. Para daw silang aso pusa na tuwing mag-aaway daw sila o mayroong hindi pagkakaintindihan ay naaapektuhan ang kanilang trabaho. Pinatitigil daw ang taping at pinapapasok sila sa dressing room upang pag-usapan ang kanilang problema at magbati. Matapos ang mag-usap ng halos 1 oras ay lalabas silang magka-holding hands na parang walang nangyari. Marami ang nagbago sa buhay ni Mark matapos manalo bilang Ultimate Male Survivor. Sa loob ng 5 taon ay naipagawa niya ang kanilang bahay gamit ang mga kinita niya sa pagtatrabaho bilang artista. Natutupad ni Mark ang kanyang pinangarap na makatulong sa kanyang mga ama. Pero isang anino ng nakaraan ang bigla na lamang lumutang matapos siyang manalo. Ito ay ang kanyang biological father na aniya ay Herrera ang apelido. Nag-guest noon si Mark sa Extra Challenge hosted by Paulo Bediones kung saan dinala nila si Mark sa Quezon City Jail kung saan ipinakilala sa kanya ang kanyang biological father. Bagamat alam naman niya ang itsura nito kahit papaano, kaya namukhaan niya ito at tinawag niyang Papa. Sa isang interview sa kanya ni Tony Gonzaga ay sinabi niyang matapos silang ipakilala sa isa't isa ay binigyan sila ng pagkakataong makapag-usap ng personal. Kaswal lamang ang pag-uusap nila. Parehong nakaupo at naninigarilyo. Nagkamustahan at walang iyakang naganap. Dito nalaman ni Mark na nakulong ang papa niya dahil sa ipinagbabawal na bisyo. Tinulungan niya itong makalabas ng bilangguan at nakilala din ni Mark ang 3 niyang kapatid dito. Hindi nagtagal ay magkikitang muli si Mark at ang kanyang bio dad. Ngayon naman ay sa isang presinto kung saan ginanap ang kanilang taping kasama si Dingdong Dantes. Nilapitan daw siya ng isang crew at sinabing, "Idol, andyan si Macau." Codename ito ng kanyang bio dad sa loob ng bilangguan. At totoo nga, nakakulong na naman ang kanyang ama. Nang kausapin ni Mark ay sinabi nitong nadamay lamang daw siya. Hindi daw nakaarte nito si Mark na hindi makapaniwala sa nangyari at katabi pa niya ang ama na totoong bilanggo sa presinto. Sa isang article mula sa PhilStar noong 2005, nakasaad na lumabas daw ng national television ang bio dad ni Mark at inakusan siya ng pagpapabaya habang nabubulok siya sa bilangguan. Ngunit, pinabulaanan ito ni Mark. Aniya ay ito daw ang nag-abandona sa kanila ng kanyang ina at kapatid bago pa man siya mag-5 taong gulang. At magmula noon ay hindi na nagpakita pero hindi daw niya ito pinabayaan. Binibigyan niya daw ito ng pera kapag nahingi. Kinlaro niya din na wala siyang kinikim-kim na sama ng loob sa bio dad niya. Huling kita ni Mark sa kanyang bio dad ay 5 taon nang nakararaan nang bigla itong pumunta sa kanilang bahay para mag-Noche Buena. Aniya, kahit hindi niya sinabi ay mayroon na silang pagkakaintindihan ng kanyang papa na bagamat hindi siya nagtanim ng samanlang loob dito, ay alam daw nito na wala siyang mae-expect kay Mark. Alam daw nito ang kanyang posisyon at hanggang saan lamang siya. Taong 2007 ay nakipagsapalaran sa kanilang solo career si Jeneline at Mark. Sa taong ito bumida si Mark sa fantaserye na Fantastic Man. Dati itong movie ni Vic Soto na ginawan ng TV series. Isa ito sa hindi malilimutang series na ginampanan ni Mark. Napakarami niyang ginawang stunts dito. Parating naka-costume at parating naka-harness. Bukod dito ay proud siya na siya ang kinuha bilang bida with blessing pa daw kay bossing Vic Soto bilang next Fantastic Man. Bukod sa makulay na career ni Mark sa showbiz, ay madalas ding napag-uusapan ang love life niya at mga nalilink na aktres sa kanya. Dahilan para mabansagan siyang playboy. Isang bagay na kanyang itinanggi at sinabing mapagmahal lamang siya mga nakarelasyon. Paano nga ba manligaw ang isang Mark Heras? Sa isang interview ay sinabi niyang malakas ang loob niya sa text.
Kapag crush niya o nililigawan ang isang babae, ay mahilig siyang mag-text dito ng "Hi, kamusta ka na? I miss you at good night." Pero nahihiya na siya kapag kaharap na niya ito. Sa kasagsagan ng kanyang career ay madalas malink si Mark sa ilang mga aktres na kanyang nakakatrabaho, lalo na sa mga panahong single siya o kaya naman ay nagkakalabuan na sa kasalukuyan niyang karelasyon. Ilan sa mga aktres na nalink sa kanya ay sina Pauline Luna at Rufa May Quinto. Sinabi ni Mark na si Pauline ay best friend niyang babae, habang si Rufa May naman na may 8 taon ang tanda sa kanya ay itinanggi na mayroong namamagitan sa kanila at barkada lamang daw sila. Sa isang panayam, sinabi ni Mark na lahat ng kanyang nagiging girlfriend ay puro artista at umabot ito sa bilang na mahigit 10. 3 ang pinakamahabang nakarelasyon niya at ang iba ay inabot lamang ng 6 na buwan. Ito ang mga nakarelasyon at na-link kay Mark Heras. Number 1, Christine Reyes. Si Christine ay isang aktres na produkto din ng Starstruck Batch 1. Inamin ni Mark na 3 months ang itinagal ng kanilang relasyon noong 2003. Number 2, Jeneline Mercado. Ang relasyon nila ni Jeneline ang pinakasikat sa lahat dahil sa lakas na rin ng appeal ng kanilang love team. 1 year and 5 months ang itinagal ng kanilang relasyon sa pagitan ng 2004 hanggang 2006. Number 3, Riza Senon. Inamin ni Mark na nagkaroon sila ng MU o Mutual Understanding ni Riza noong panahong nag-break sila ni Jeneline. Ngunit hindi daw ito nagtuloy dahil nang malaman ng network ay sinabihan siyang dapat ingatan niya ang love team nila ni Jen. Ilang beses ding nagtambal ngunit nawala na lamang ang MU nila at nanatiling magkaibigan. Number 4, Katrina Halili. Hindi na pag-usapan o nalink si Katrina Halili kay Mark pero inamin niyang crush na ito. Hindi daw alam ni Katrina na may pagtingin siya dito at hindi din niya sinubukang ligawan. Masaya lamang siyang nakakasama ito sa mga lakad nilang magbabarkada sa Batch 1. Nanatili naman silang magkaibigan. Number 5, Marian Rivera. Taong 2007 nakuha ni Marian ang lead role para sa Filipino adaptation ng Mexican telenovela na Marimar. Sa panahong ito ay uminit ang balibalitang nililigawan muli siya ni Mark Heras. Taong 2006 pa lamang kumalat ang balitang nanliligaw si Mark kay Marian, na isa pa noong baguhang starlet, habang si Mark naman ay sikat na. Kaya nang muling kumalat ang balitang manliligaw muli si Mark kay Marian ay hindi na din maiwasan na maraming nagsasabing manliligaw siya dahil sikat na ngayon si Marian at na mas sumeksi at mas gumanda pa. Isang bagay na pinabulaanan ni Mark. Aniya, dati pa man ay maganda na talaga si Marian. Nasabi din ni Mark na pero ako, never akong bumalik kung sino man ang naging karelasyon ko noon, na marahil pinag-ugatan ng balitang naging opisyal na magkasintahan nga sila. Sa taong ito din, nagkaroon ng kontrobersiya na nakita ng isang writer na si Chit Ramos, si Marian na nakakandong kay Mark sa backstage ng Zirco, isang comedy bar sa Quezon City. Magkayakap pa daw ang dalawa at naghahalikan. Itinanggi naman ito ni Marian at komento naman ng writer na, "Okay, so bulag ako. I am taking your words against mine." Nakasaad sa isang article noong 2008 na 6 na buwan naging mag-on sina Mark at Marian. Ngunit, itinanggi ito ni Marian dati pa man. Sa isang hiwalay na interview, makalipas ang ilang taon ay sinabi ni Marian na noong panahong iyon ay gusto niya si Mark at MU talaga sila. Nang pumunta daw ng New York si Mark ay naisip niyang kapag wala itong ginawang kalokohan pag uwi, ay sasagutin niya ito at magiging official na sila. Ngunit, may nangyari daw na hindi maganda, kaya hindi niya ito sinagot. Bukas naman ang kanilang komunikasyon at nanatiling magkaibigan. Nang marinig ni Mark ang interview, ay para daw sa kanya ay hindi ito MU lang at malinaw daw na nagkaroon sila ng past. Pero ayaw na din niyang kontrahin ang sinasabi ni Marian. Number 6, Rian Ramos. Taong 2008, nagkaroon ng pairing si Mark at Rian sa pelikulang Italy, o I Trust and Love You. Kumalat na nagtagal ang kanilang relasyon ng 4 months, ngunit sabi ni Mark ay hindi sila opisyal na naging mag-on. Habang si Rian naman ay sinabing naging close sila as friends pero hindi naging magkasintahan. Hindi din daw nanligaw sa kanya si Mark, hindi din ito tinanong kung maaari ba siyang maging nobya nito. Number 7,
Lian Paz. Naging magulo at di umunoy mayroong third party sa hiwalayan ni Lian at Mark sa birthday concert ni Mark ng Disyembre 2006. Sila unang nagkakilala ng pinakasikat na miyembro ng EB Babes dance group na si Lian Paz. Dito namuo ang pagkakaibigan sa kanila at di nagtagal ay niligawan siya ni Mark. Taong 2007 naging MU sila at kalaunan ay naging magkasintahan. Pagdating ng ika-26 ng Disyembre taong 2008, ayon kay Lian ay masama ang loob niya na basta na lamang nakipag-break sa kanya si Mark. Bigla daw tinapos ni Mark ang 10 buwan nilang relasyon sa pamamagitan ng isang text message kay Lian na sinabing mag-cool off muna sila habang hinahanap nito ang kanyang sarili. Sinabi daw niya kay Mark na mag-usap sila ngunit tumatanggi daw ito. Ayon kay Lian ay masama ang loob niya na basta na lamang nakipag-break sa kanya si Mark sa pamamagitan ng text at nalaman niya lang na break na sila sa kanilang mga kaibigan. Hindi daw ito gentleman. Naging devoted girlfriend naman daw siya at kahit maraming naririnig tungkol kay Mark ay hindi niya kailanman pinakailaman ang mga gamit nito o cellphone dahil may tiwala siya dito. Ang chismis ay pinagseselosan daw ni Mark ang dating nobyo ni Lian nang mahuli niyang magkasama ang dalawa. Ngunit ayon naman kay Lian ay bago pa man maging sila ni Mark ay wala na siyang komunikasyon sa ex niya. Ang isa pa ay nahuli daw si Lian ng daddy mismo ni Mark na may kasamang basketballistang si Dondon Hontivero. Ngunit sabi ni Lian ay halos 1 taon na silang walang komunikasyon nito. Alam daw niya kung sino ang nagpapakalat ng issue pero hindi niya ito pinangalanan. Sa isang interview naman kay Mark ay inisyal niyang kinumpirma ang breakup nila ni Lian at kakulangan ng oras ang kanyang idinahilan. Ngunit nang muling tanungin via text kung third party ba ang dahilan ng kanilang hiwalayan, sabi niyang opo pero ayoko na lang pong magsalita dahil nakakahiya naman kay Lian. Siya ang babae. Number 8. Ina Asistio. Si Ina Asistio ang pinakamatagal na naging nobya ni Mark. Umabot ang kanilang relasyon ng mahigit 5 taon. Taong 2007, nagsama si Ina at Mark sa taping ng seryeng Mga Mata ni Angelita, kung saan naging malapit sila sa isa't isa. Hindi nagtagal ay kumalat ang balitang nililigawan ng 22-year-old na noong si Mark ang 16-year-old na si Ina. Naging last dance pa ni Ina si Mark sa kanyang 18th birthday party. Pagdating ng Enero 2008 ay kinumpirma nilang opisyal na silang magkasintahan. Maraming pagsubok ang pinagdaanan ng kanilang relasyon. Naroon ang mga fans nilang lantaran na tumututol sa kanilang relasyon at nagpapakalat ng hiwalay na sila. Mayroon ding personal nilang problema nang magkakasunod na matayan ng pamilya si Mark at maging si Ina na pareho nilang kinuhaan ng lakas ng loob ang isa't isa. Nasabi pa ni Mark sa isang interview na nakikita niya ang kanyang sarili na pakakasalan si Ina sa hinaharap. Siguro daw pag nag-edad 30 na siya. Paglipas ng taon na sila ay magkasintahan ay umugong ang balitang nalalapit na silang magpakasal. Ngunit pagdating ng Nobyembre 2013 ay kumalat ang balitang break na sila dahil mayroong nabuntis na iba si Mark. Ika-23 ng Pebrero 2013 ay kinumpirma ni Mark na nooy 27-year-old na sa TV program na Star Talk na mayroon nga siyang 3 buwang gulang na anak na babae. Ada ang ipinangalan nila dito na ang ibig sabihin ay first baby girl. Hindi sila nagsasama ng ina ni Ada. Hindi niya din ito pinangalanan. Pero suportado niya ang bata. Humingi din siya ng tawad kay Ina at sa buong pamilya nito. Ang kanyang ina na si Nadia Montenegro, isa ding aktres. Ang kanyang ama na dating mayor ng Caloocan. At ang kanyang mga kapatid. Pagdating ng Hulyo 2013, naghiwalay sina Mark at Ina. Masakit daw para kay Ina ang nangyari dahil lumalabas na sila pa nang mabuo si Ada. Halos 1 taong na itago ang sikretong relasyon sa kanya at nalaman niya ito mismong Valentine's Day ng 2013. Ilang araw bago lumantad sa publiko si Mark. Nang tanungin si Mark kung ano ang criteria niya para sa susunod na magiging nobya, ay dapat daw 100% natanggap din nito ang kanyang anak bilang isa na silang package deal. Paglipas ng taon ay naghilom na ang sugat sa puso ni Ina. Ngayon ay mayroon na siyang sariling asawa at anak at naging kaibigan na din niya ang kasalukuyang asawa ni Mark. Number 9. Dayan Evangelista. Si Dayan ang nanay ng unang anak ni Mark Heras na si Ada o Ada Sofia Nicolette Heras na ipinanganak noong Nobyembre 2012. 32 na si Dayan nang mabuntis siya ni Mark.
5 taon ang kanyang tanda sa binata. Hindi sila opisyal na naging magkasintahan at civil lamang ang kanilang relasyon matapos lumabas ni Baby Ada sa mundo. Number 10. Nicole Donesa. Si Nicole Donesa ay isang actress, singer at beauty queen. Sumali siya sa Binibining Pilipinas 2013 pero hindi pinalad na manalo. 2014 ay nakilahok siya sa Miss World Philippines at nanalo bilang third princess. Nagkakilala sina Mark at Nicole sa set ng Bihag, kung saan isang baguhang aktres pa lamang si Nicole. August 2019 ay kinumpirma nila ang kanilang relasyon. June 2020, nagpropose si Mark kay Nicole. Setyembre 2020, inanunsyo nilang magkakaroon sila ng anak na binigyan nila ng palayaw na Corky mula sa pinaghalong pangalan nila Nicole, Mark at Baby. Enero 2021, ipinanganak ang kanilang panganay. 8 ng Setyembre 2021, nagpakasal sa isang civil wedding sa Quezon City Hall sina Mark at Nicole. Pinakamabigat na pagsubok ni Mark. Taong 2011 ay pumanaw ang lola ni Mark na tinatawag niyang Mamang. Matapos nito ay unti-unti niyang nakita ang panghihina ng kanyang ina na si Jasmine Santos. Wala itong anumang sakit, ngunit dahil labis na dinadamdam ang pagkamatay ng kanyang ina ay nawala ito ng gana sa buhay. Hanggang sa maging pagkain at inumin ay tinatanggihan na nito at tuluyan na siyang pumanaw pagdating ng Abril 2012. Matapos ang 2 taon ay namatay naman ang kanyang daddy June noong Hunyo 2014 dahil sa komplikasyon ng diabetes. At matapos ang 2 taon, hindi pa man nakaka-recover sa pagluluksa ay sumunod naman ang kanyang tito Hermie. Noong Oktubre 2016, labis-labis ang kalungkutan at sakit na nararamdaman ni Mark tuwing maaalala ang mga pumanaw na mahal sa buhay. Ngunit hindi gaya ng dati na idinadaan niya ito sa pag-inom ng alak. Ngayon ay humuhugot siya ng lakas ng loob sa kanyang asawa at anak. Aniya, kasi nga andyan na yung anak ko, andyan na yung family ko, na alam kong kailangan nila ako. Kaya mas lalong tumatanggap ako ng trabaho, lalo na sa anak ko. Ayokong dumating yung time na manghingi ng pera yung anak ko sa ibang tao dahil wala akong pera. Hanggang dito na lang, kayo anong masasabi nyo sa kasaysayan ni Mark Heras? I-comment lamang ang inyong opinion sa baba. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell hanggang sa muli.